Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng panggagamot, isa sa mga pinakamadalas kong marinig na alalahanin ay tungkol sa pagkain, lalo na sa mga prutas. Narinig niyo na po ba ang babala na ang mga may diabetes ay dapat umiwas sa matatamis na prutas? Marahil nakakita na kayo ng isang hinog na mansanas o isang bungkos ng matatamis na ubas sa palengke at napaisip, hindi ko ito pwedeng kainin, baka tumaas ang asukal ko. Ang mensaheng ito ay paulit-ulit na sinasabi sa loob ng maraming dekada. Masama ang asukal at ang matatamis na prutas ay nakamamatay para sa diabetiko. Pero paano kung ang mensaheng iyan ay hindi kumpleto? Paano kung ang mga pamilyar, hindi kamahalan at likas na matamis na prutas na nakikita ninyo linggo-linggo ay tunay na mabuti para sa inyo? Ang mga bagong nailathalang pananaliksik ay nagpapakita na ang ilang partikular na matatamis na prutas kapag kinain ng tama ay maaaring makatulong na mapababa ang blood sugar, mapabuti ang panunaw at mabawasan ang pamamaga sa katawan. Dahil dito, maraming doktor sa buong mundo ang unti-unti nang nagbabago ng kanilang payo. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang 5 matatamis at madaling hanapin na prutas na napatunayang nakatulong sa maraming nakatatanda na maging mas masigla, mabawasan ang pamamaga ng mga kasukasuan at magkaroon ng mas mahusay na kontrol sa kanilang blood sugar. Alamin natin kung bakit epektibo ang mga prutas na ito, kung paano ito kainin ng maingat, at kung anong maliit na pagbabago ang maaaring magpabuti sa inyong buong linggo. Dahil walang sino man, lalo na sa kanilang mga ginintuang taon, ang dapat pagbawalan na kumain ng prutas. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang bell para hindi ninyo malampasan ang mga susunod pang health tips na sadyang para sa inyo. Mag-type ng 1 sa comments kung nagustuhan ninyo ang video na ito. Kung hindi naman, i-type ang 0 para malaman ko kung paano ko pa mapapabuti ang mga ibinabahagi ko sa inyo. Una, mga strawberry. Matamis ngunit matalino. Kapag naririnig natin ang salitang strawberry, maraming masasayang alaala ang bumabalik. Marahil ay ang mga hapon ng tag-araw sa Baguio, mga pagsasalo-salo ng pamilya na may sariwang mangkok nito sa mesa o kahit isang munting merienda na inihanda ng isang yumaong kabiyak tulad ni Lolo Kiko para kay Lola Maria. Ang klasikong pulang prutas na ito ay simbolo ng tamis, ngunit sa likod nito ay may taglay na kapangyarihan, lalo na para sa mga senior na may diabetes. Sa loob ng maraming taon, ipinapayo na iwasan ang pagkain ng strawberry. Ang sabi-sabi, ang taglay nitong asukal ay magpapataas ng ating glucose, kaya pinag-iingat tayo. Ngunit ngayon ipinapakita ng siyensya at ng karanasan ng marami ang isang naiibang katotohanan. Sa kabila ng kanilang tamis, ang mga strawberry ay matalino. Sa ilalim ng masarap na lasa nito ay isang yaman ng benepisyo sa kalusugan na akma para sa tumatandang katawan. Ang mga strawberry ay nagtataglay ng anthocyanin, isang uri ng sustansya na siyang nagbibigay ng pulang kulay dito. Ang anthocyanin na ito ay tumutulong na pabagalin ang pagsipsip ng asukal sa ating daluyan ng dugo. Ang ibig sabihin nito,
Maaari ninyong matikman ang tamis nito nang hindi biglaang tataas ang inyong blood sugar. Isang banayad at kontroladong pagtaas lamang. At hindi pa diyan nagtatapos. Ang maliliit na prutas na ito ay puno ng mga antioxidant na lumalaban at nagpapababa ng pamamaga o inflammation, isang bagay na kalaban ng marami sa atin habang tayo ay nagkakaedad. Ang pamamaga ang madalas na dahilan ng paninigas ng mga tuhod sa umaga, ang pananakit ng mga daliri matapos mag-garden, ang mabigat na pakiramdam sa ibabang bahagi ng likod. Ang suporta ng strawberry sa ating mga kasukasuan puso at maging sa ating memorya ay isang tahimik ngunit mabisang tulong. Ang fiber o hibla nito ay malambot ngunit epektibo. Ang isang tasa ng strawberry ay nagbibigay ng sapat na hibla para ayusin ang ating panunaw nang hindi nagdudulot ng kabag o pagbigat ng tiyan. At huwag nating kalimutan ang emosyonal na kasiyahan na dulot ng pagkain ng isang bagay na likas na matamis, nakakapresko at walang kasamang pagkonsensya. Maraming nakatatanda ang nagsasabi na kapag isinasama nila ang strawberry sa kanilang lingguhang pagkain, lalo na bilang merienda sa hapon na may kasamang ilang pirasong mani o isang kutsarang purong Greek yogurt, mas magaan ang kanilang pakiramdam, mas masigla at mas may kontrol sila sa kanilang kalusugan. Hindi lamang ito isang prutas. Ito ay simbolo ng isang maliit na gawa ng kabaitan sa sarili, isang sandali ng kasiyahan na hindi nakakasama sa iyong kalusugan. Ang pagpili sa strawberry ay pagpili na muling magtiwala sa iyong katawan at alagaan ito habang tinatamasa ang mga paborito mong pagkain. Kaya sa susunod na makakita kayo ng isang mangkok ng makatas at pulang strawberry sa inyong refrigerator, huwag mag-atubili. Tikman ito ng dahan-dahan. Hayaan nitong ipaalala sa inyo na ang kalusugan ay hindi tungkol sa pagbabawal. Ito ay tungkol sa pag-alam kung ano ang mabuti para sa iyo at pagyakap dito. Magugulat kayo sa mga benepisyo ng ubas para sa blood sugar. Isa ito sa mga pinakahindi nauunawa ang prutas sa ating mga pamilihan. Hindi na ninyo ito titingnan sa parehong paraan. Mangyaring mag-iwan ng komento kung kayo ay nanonood pa rin at nakikitang kapaki-pakinabang ang mga kaalamang ito. Pangalawa, mga ubas, maliit ngunit mabisa. Ang ubas sa mahabang panahon ay naging simbolo ng tamis, kasaganaan at kagalakan. Para sa maraming nakatatanda, nagpapaalala ito ng panahon ng anihan, mga salo-salo sa simbahan o simpleng merienda habang nakikipagkwentuhan sa mga apo. Ito rin ang prutas na hindi nawawala sa lamesa tuwing bagong taon bilang simbolo ng swerte. Ngunit kapag ikaw ay may diabetes o sinusubukang kontrolin ang iyong blood sugar, marahil ay naitanong mo na sa iyong sarili kung ang matamis na lasa ng ubas ay nangangahulugang dapat mo itong iwasan. Ang maliliit na prutas na ito ay mas makapangyarihan kaysa sa kanilang itsura at ang mga benepisyo nito sa kalusugan ay maaaring magbago ng inyong pananaw. Ang upamanian, ang ubas ay maliit ngunit puno ito ng resveratrol, isang likas na kemikal mula sa halaman na matatagpuan sa balat nito. Ang resveratrol ay malawakang pinag-aralan dahil sa kakayahan nitong pabutihin ang insulin sensitivity. Sa mas simpleng salita,
Tinutulungan nito ang iyong katawan na mas maging epektibo sa paggamit ng asukal sa halip na hayaan itong manatili sa iyong dugo. Ito ay napakahalaga para sa mga nasa edad 60 pataas kung kailan karaniwang nagsisimulang magkaroon ng insulin resistance. Isipin ninyo, kumakain kayo ng isang makatas na prutas na tahimik na tumutulong sa inyong kalusugan. Naglalaman din ang ubas ng mga antioxidant na pumipigil sa pamamaga at oxidative stress na siyang mga pangunahing sanhi ng mga komplikasyon ng diabetes, pananakit ng kasukasuan, pagkapagod at problema sa pag-iisip. Para sa mga nakatatandang dati, ay umiiwas dito, ang ubas ay nagbibigay ng sustansya, kasiyahan at kapanatagan. Kapag kinain ng dahan-dahan at sa tamang dami ang ubas, ay maaaring makatulong na balansehin ang blood sugar. Lalo na kung isasabay ito sa protina tulad ng isang maliit na piraso ng keso o isang dakok ng walnuts. Pag-usapan natin ang emosyonal na kapangyarihan ng isang pamilyar na prutas. Ang ubas ay madaling makuha, madaling ihanda at masarap kainin sa buong taon. Ang isang malamig na mangkok ng ubas sa isang mainit na araw ay nakakapresko. Nagbibigay ito ng kakaibang sigla kapag hiniwa at isinama sa isang spinach salad o kapag inihain kasama ng cottage cheese. Kapag inilagay sa freezer, nagiging masarap itong panghimagas na kasing laki ng isang kagat na nagbibigay kasiyahan sa pagnanasa sa matamis ng walang pagkonsensya. Pinapatunayan ng ubas na ang kalusugan ay hindi laging nasa loob ng isang bote ng gamot. Kapag itinigil natin ang pagtingin sa mga munting regalo ng kalikasan bilang gimbawal, sila ay nagiging mga kasama sa ating paglalakbay. Nagbibigay ang ubas ng tamis, balanse, sustansya at kagalakan. Ngunit hindi lamang ubas ang pang-araw-araw na prutas na may nakatagong kapangyarihan. Susunod, isang sikat na prutas na sumusuporta sa panunaw, kalusugan ng puso at matatag na blood sugar sa loob ng mga dekada nang hindi gaanong napapansin. Malutong at klasiko, maaaring ito na ang pinaka-maaasahang prutas sa inyong kusina. Pag-usapan natin ang mansanas. Pangatlo, mga mansanas. Ang orihinal na gamot sa araw-araw, ang mansanas ay isang klasiko. Tahimik itong nakaupo sa inyong mangkok ng prutas, walang matingkad na kulay o kakaibang pinagmulan. Palakaibigan, mapagkakatiwalaan at may pambihirang karunungan. Ang kasabihang "an apple a day keeps the doctor away" ay sinasabi na sa loob ng maraming henerasyon. Maaaring mukhang makaluma ang pahayag na ito, ngunit ito ay mas makabuluhan kaysa dati, lalo na para sa mga nakatatandang namamahala sa kanilang blood sugar, pamamaga at kalusugan ng puso. Sa unang tingin, ang mansanas ay maaaring mukhang napakatamis, lalo na para sa mga may diabetes. Ngunit ito ay maingat na idinisenyo ng kalikasan. Sa ilalim ng malutong na balat nito ay mayaman ito sa soluble fiber, partikular ang pectin na nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal sa katawan. Nangangahulugan ito na ang pagkain ng mansanas ay hindi magdudulot ng biglaang pagtaas ng glucose. Ito ay nagbibigay ng sinusukat at balanseng nutrisyon. Ang mansanas ay hindi lamang tumutulong sa blood sugar. Tumutulong din ito sa panunaw, constipation at maging sa kolesterol. Ang malambot na hibla nito ay parang isang walis
na naglilinis sa iyong sistema ng panunaw na nagtataguyod ng natural na paggalaw. Ang ganitong uri ng tulong ay napakahalaga para sa mga nakatatanda, walang matapang na kemikal, walang pananakit ng tiyan, kundi ang banayad na ritmo lamang ng kalikasan. Ang pagkagat sa isang sariwang mansanas ay isang kasiyasyang karanasan. Ang lutong nito ay nagbibigay ng kapanatagan at ang lasa nito ay pamilyar. Marami sa atin ang naaalala ang mga ani sa taglagas mga gawang bahay na pie at mga baon sa eskwela. Ang mansanas ay hindi lang panggatong. Ito ay isang koneksyon pabalik sa mas simpleng panahon at makabuluhang mga ritual. Huwag maliitin ang kakayahang umangkop nito. Ang hiniwang mansanas na binudburan ng kanela cinnamon ay likas na matamis. Isama ito sa almond butter o isang matapang na keso para sa isang balanseng merienda na nagpapasaya sa iyong panlasa at blood sugar. Masarap din ang mansanas kapag niluto o pinakuluan na ginagawa itong isang nakakaaliw na pagkain sa isang malamig na araw. Ang mansanas ay isang maliit na kilos ng paggalang sa sarili. Ipinapaalala nito sa iyo na karapat-dapat kang kumain ng pagkaing mabuti sa iyong katawan. Ipinapakita nito na ang paggamot sa diabetes ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa mga paboritong pagkain. Kailangan lang itong tingnan sa ibang paraan. Ang mansanas ay nagbibigay ng patuloy na suporta, ngunit may isa pang prutas na maaaring sorpresahin ka. Isang tropikal na paborito na madalas na hindi nauunawaan dahil sa tamis nito, ngunit makapangyarihan kapag isinama ng tama. Ginto at makatas, maaaring baguhin nito ang iyong pananaw sa mga pagkaing angkop sa diabetes. Tingnan natin ang mangga. Ipaalam ninyo sa akin na nanonood pa rin kayo kung ang mga kaalamang ito ay nakakatulong sa pamamagitan ng pagkomento ng numero 1 sa ibaba. Ika-4, mangga. Isang nakakagulat na biyaya ng tropiko, mangga. Ang pangalan pa lang ay nagpapagana na sa ating panlasa. Nagdudulot ito ng imahe ng init-liwanag at isang matamis na kasiyahan na halos tila masama na sa kalusugan. Para sa maraming nakatatandang may diabetes, ang mangga ay iniiwasan. Itinuturing itong masyadong matamis at isang makasalanang kasiyahan. Ngunit paano kung ang reputasyong ito ay hindi makatarungan? Posible kaya na ang mangga sa kanyang maningning at makatas na anyo ay mas nakakagamot kaysa nakakasama? Ang mangga ay isang balanseng prutas. Oo, ito ay matamis, ngunit ang nilalaman nitong hibla ay nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Kapag kinain ng may moderasyon, lalo na kung kasama ang balat, kung maaari o may kasamang protina, hindi nito binibigla ang iyong sistema. Dahan-dahan itong nagbibigay ng sustansya. Ang mahika ng mangga ay hindi lamang sa blood sugar. Puno ito ng vitamin C na nagpapalakas ng ating immunity, lalo na habang tayo ay nagkakaedad, at vitamin A na nagpapanatili sa kalusugan ng ating paningin at balat. May mga natatanging sangkap din sa mangga na nagtataguyod ng metabolismo ng taba at pumipigil sa oxidative stress na siyang sanhi ng talamak na pamamaga at paghina ng pag-iisip. Para sa mga nakatatandang nakakaranas ng pagkapagod, pananakit ng kasukasuan o simpleng epekto ng pagtanda, ang mangga ay maaaring makatulong. Sa emosyonal na aspeto, ang mangga
ay nakapagpapasigla. Masarap ang lasa nito at maganda ang pakiramdam na dulot nito. Nagpapaalala ito ng mga bakasyon, simoy ng hangin sa tropiko at mga tag-araw ng kabataan na may sariwang prutas mula sa puno. Ang pagkain ng malusog ay hindi dapat parang isang parusa. Kaya, ang emotional na koneksyon na ito ay nakakatulong sa paggaling. Dapat itong maging masarap na paraan ng pamumuhay. Subukang maghain ng hiniwang mangga na may isang kutsarang purong Greek yogurt o isang dakok ng almonds. Ang protina ay bumabalanse sa natural na asukal ng prutas na ginagawa itong isang kasiyahang walang pagkonsensya. Ang mga piraso ng mangga sa isang berdeng salad na may inihaw na manok ay isang masarap na tanghalian na sumusuporta sa iyong blood sugar at sa iyong diwa. Ang pagpili sa mangga ay pagtanggap sa tamis ng walang takot. Ipinapakita nito na ang kalusugan ay maaaring maging masarap at kasiyasya. Maaari kang mamuhay ng maayos nang hindi isinusuko ang kagalakan. Kailangan mo lang itong yakapin ng tama, at kung kailan akala mo ay hindi na maaaring gumanda pa ang listahan ng mga kapaki-pakinabang na prutas, mayroon pang isang huling klasiko na may malakas na kontribusyon. Ito ay maliwanag at nakakapresko, ngunit ang potensyal nito ay madalas na minamaliit. Bumaling tayo sa maaasahang kahel, isang matandang kaibigan na may mga bagong aral sa buhay. Ikalima, mga kahel oranges. Isang matandang kaibigan na may bagong aral. Ang isang kahel ay nagbibigay ng kapanatagan hindi lamang dahil sa vitamin C. Marahil ito ay ang banayad na pagputok ng balat na naglalabas ng maliwanag at pamilyar na amoy ng citrus. O marahil ito ay ang paraan kung paano ang bawat bahagi ay dahan-dahang naghihiwalay sa iyong mga kamay na nagbibigay ng sapat na kataslasa at nutrisyon. Ang mga kahel ay permanenteng bahagi ng mga baunan, mga basket ng prutas sa taglamig at mga gawain sa umaga ng maraming nakatatanda. Ngunit ang mga may diabetes ay madalas na nag-aatubiling kainin ang itinatanging prutas na ito. Bagamat dati ay simbolo ng kalusugan, ang maasim na tamis nito ay itinuturing na ngayon na isang alalahanin sa asukal. Pero totoo ba ito? Ang mga kahel ay isa sa mga hindi nauunawaang prutas para sa mga diabetiko kapag binalatan mo ang mga patong nito literal at matalinhaga. Sa halip na juice, ang buong kahel ay nagbibigay ng hibla hydration at dahan-dahang paglabas ng natural na carbohydrates. Ang hibla, lalo na sa puting lamad sa pagitan ng mga bahagi, ay nagpapabagal sa pagsipsip ng glucose na iniiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang tuloy-tuloy at kontroladong tamis na ito ay isang bagay na mas pinapahalagahan ng ating mga katawan habang tayo ay nagkakaedad. Nag-aalok ang mga kahel ng higit pa sa tamis. Naglalaman sila ng vitamin C, isang sangkap na nagpapalakas ng immune system na nagiging mas mahalaga habang tumatanda ang ating mga sistema. Naglalaman din sila ng potassium na nagpapababa ng presyon ng dugo at pagpapanatili ng tubig sa katawan, dalawang pangunahing alalahanin para sa mga nakatatandang may sakit sa puso at diabetes. Ang mga flavonoid ng kahel ay nagpapababa ng pamamaga, nagpapabuti ng sirkulasyon at nagpapalakas ng pag-iisip. Lahat ito
mula sa isang prutas na madalas ay hindi pinapansin. Nagbibigay din ng emosyonal na ginhawa ang mga kahel. Madaling dalhin, madaling kainin, at likas na kasiyasya. Ang pagkain ng kahel ay isang maliit na ritual ng pangangalaga sa sarili. Hindi mo kailangan ng blender kutsilyo o komplikadong recipe, kailangan mo lang ang iyong mga kamay, pandama at kaunting katahimikan. Minsan ang pagiging simple ay nakapagpapanumbalik ng lakas. Ang isang maliit na kahel na may kasamang nilagang itlog o almonds ay isang merienda na angkop sa blood sugar. Maaaring idagdag ang mga hiwa nito sa isang spinach salad na may olive oil at sunflower seeds. Nakakagulat kung paano mapapabuti ng isang prutas ang iyong pagkain at kalooban. Ang pagbabalat ng kahel at paglanghap ng pamilyar na amoy nito ay maaaring makapag-relax at makapagpasigla sa iyo. Piliin ang mga kahel hindi lamang para sa sustansya, kundi para sa muling pag-angkin sa mga pagkaing nakakaaliw at pampalusog. Ang susi ay ang pagtitiwala sa iyong katawan na iproseso ang mga nilikha ng kalikasan. Ipinapaalala sa atin ng mga kahel na ang kalusugan ay hindi katumbas ng pagkakait, lalo na kapag kinain ng may moderasyon. Kasing halaga ng pag-alam kung aling mga prutas ang sumusuporta sa ating blood sugar, hindi natin maaaring baliwalain ang kabilang panig. Dahil hindi lahat ng prutas ay pantay-pantay at ang ilan ay maaaring makahadlang sa ating paggaling. Aling mga prutas ang dapat mong iwasan o pag-ingatan? Baka magulat ka. Ating alamin. 6. Anong mga prutas ang dapat pag-ingatan? Matapos marinig na ang prutas ay natural masustansya at laging mabuti para sa iyo, marami sa atin ang nag-aatubiling magtanong. Gayunpaman ang katotohanan ay mas komplikado, lalo na para sa mga nakatatandang may diabetes. May ilang mga prutas na hindi sumusuporta sa iyong katawan, gaano man sila kainosente tingnan. Ang ilan ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong tagumpay. Hindi ito nangangahulugan na dapat tayong matakot sa pagkain. Dapat tayong maging maalam, mapagmasid, at handang makinig sa ating mga katawan. Ang mga prutas na nagdudulot ng problema ay hindi palaging dahil sa kanilang tamis. Sila ay kadalasang pinoproseso at hindi balanse. Kahit na ang 100% natural na mga fruit juice ay walang hibla na siyang nagpapabagal sa pagsipsip ng asukal. Isang malaking dosis ng fructose ang bumubuhos sa iyong daluyan ng dugo. Ang orange juice sa umaga, bagamat masarap, ay may epekto sa blood sugar na halos katulad ng isang soft drink. Ang mga pinatuyong prutas ay maaari ring manlinlang. Ang isang dakok ng pasas o pinatuyong mangga ay maaaring mukhang maliit, ngunit naglalaman ito ng asukal ng maraming sariwang prutas nang walang tubig o hibla. Ito ay maaaring maging sobra para sa mga nakatatanda na may mas mabagal na panunaw at mas mahinang tugon sa insulin. Maging ang masustansyang pinatuyong dates at figs ay maaaring magdulot ng pagtaas ng blood sugar kung labis ang pagkain. Mayroon din tayong mga sobrang hinog na prutas. Halimbawa, ang saging na may mga itim na batik. Habang humihinog ang prutas, ang mga starch nito ay nagiging asukal. Ang medyo berdeng saging ay mas banayad sa tiyan kaysa sa matamis na saging na sobrang hinog na. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa mga pagkaing ito. Ang tiempo, dami at pagsasama nito
sa mga protina o taba ay nakakatulong sa iyong katawan na i-metabolize ito ng ligtas. Ang pinya at pakwan ay nakakalito rin. Nababagay sila sa isang balanseng dieta kapag kinain ng sariwa at sa maliit na dami. Malalaking serving sa isang walang laman na tiyan diyan nagsisimula ang mga problema. Mahalaga ang konteksto. Ang iyong katawan ay nangangailangan ng higit pa sa asukal. Kailangan nito ng balanse. Sa mga katuwid, ang mga prutas na dapat iwasan ay hindi immoral. Sila lang ay hindi ang kailangan ng iyong katawan sa ngayon. Ang mga pagbabago sa katawan na may kaugnayan sa edad ay nangangailangan ng pasensya, habag at banayad na tulong. Pumili ng mga prutas na nag-hydrate, nagpapaginhawa sa pamamaga at nagpapatatag ng enerhiya. Hindi iyon limitasyon, iyon ay karunungan. Sa wakas, ang karunungan ang naghahatid sa atin sa ating mensahe. Sinuri natin ang mga prutas na nagpapagaling at nakakasama, ngunit mayroong isang bagay na mas makapangyarihan, isang katotohanan tungkol sa dieta, edad at pang-araw-araw na buhay na maaaring mapabuti ang iyong pangangalaga sa sarili ngayon. Pagsama-samahin natin ang lahat. Ang inyong katawan ay karapat-dapat sa mas mabuti. Simula ngayon, habang tayo ay nagkakaedad, na pagtatanto natin na ang kalusugan ay higit pa sa mga patakaran, limitasyon at perpektong numero sa chart. Ito ay tungkol sa kung ano ang ating nararamdaman sa umaga, ang gaan sa ating mga kasukasuan, ang kalinawan sa ating pag-iisip, ang katatagan sa ating mga hakbang, at ang tahimik na kumpiyansa na ginagawa natin ang ating makakaya sa kung anong mayroon tayo. Sa paglalakbay na ito, ang prutas ay ginawang kontrabida lalo na para sa mga may diabetes. Ngayon, sama-sama nating natutunan na hindi lahat ng tamis ay masama. Kapag balanse ng hibla, tubig at sustansya, ang tamis ng kalikasan ay maaaring mag-alaga at magpagaling. Ang mga strawberry, ubas, mansanas, mangga at kahel ay higit pa sa merienda. Sila ay mga paalala. Ang pagkain ay higit pa sa panggatong. Ito ay ginhawa, kultura, koneksyon at mga alaala. Ang mga prutas na ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na tamasahin ang mga simpleng kagalakan sa buhay nang walang pag-aalala kapag kinain ng may kamalayan at kaalaman sa ating katawan. Ito ay mahalaga lalo na sa ating mga huling taon kung kailan ang kagalakan ay dapat na mas sagana. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buhay o isuko ang lahat ng iyong kinagigiliwan. Kailangan mo lang magsimulang muli ng dahan-dahan. Maaari itong magsimula sa isang mangkok ng sariwang strawberry sa hapon o isang malutong na mansanas para sa almusal. Maaaring ito ay ang pagkakaroon ng ilang ubas sa ref upang maiwasan ang soft drink o pag-freeze ng mga hiwa ng mangga para sa mahabang araw ng tag-araw kung kailan gusto mo ng isang bagay na matamis at malamig ng walang pagkonsensya. Bagamat maliit ang mga pagpiling ito, ay revolusyonaryo dahil sa bawat oras na pipiliin mo ang isang bagay na nababagay sa iyong panlasa at kapakanan, pinipili mo ang pag-asa. Pinipili mo ang habag sa halip na paghatol kapag nakikinig ka sa iyong katawan. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay na magagawa ng isang tao, anuman ang edad.
Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Santos. Minamahal kong mga kaibigan, ang pinakamahalagang aral na nais kong iwan sa inyo ay ito: ang inyong katawan ay hindi inyong kaaway. Ito ay ang inyong tapat na kasama sa buong buhay. Sa halip na labanan ito sa pamamagitan ng pagkakait, subukang pakinggan ito. Ano ang hinihingi nito? Ano ang nagpapasigla dito? Ang tunay na kalusugan ay hindi tungkol sa perpektong pagsunod sa mga alituntunin, kundi tungkol sa pagbuo ng isang mapagmahal at magalang na relasyon sa inyong sarili. Bigyan ninyo ang inyong sarili ng parehong kabaitan at pasensya na ibinibigay ninyo sa inyong mga apo. Gamitin ninyo ang paalalang ito habang kayo ay nagpapatuloy. Ang inyong panahon ay narito pa rin para magbago. Kayo ang magpapasya kung ano ang magiging pakiramdam, lasa at suporta sa pangarap ninyong buhay sa bagong kabanatang ito. Ang pagkain ay dapat ninyong maging kaibigan, hindi bilangguan. Muling buhayin ang pagkakaibigan sa prutas. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo o nagpaalala sa inyo ng inyong sariling kwento, mangyaring ibahagi ito. Ibahagi ang inyong kwento, hikayatin ng iba, dahil ang pagpapasa ng kaalaman ay nagpapataas ng halaga nito. Isang pagpupugay sa matatamis na pagpili, malalakas na katawan at simpleng kagalakan. Karapat-dapat kayo sa lahat ng iyon. Nais kong marinig ang inyong saloobin. Mag-iwan po ng komento sa ibaba at sabihin ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon na balak ninyong isabuhay. Tulungan natin ang isa't isa na yakapin ang mga katotohanan ito. Kung nagustuhan ninyo ang ating tinalakay, i-like po ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-share ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan para sa mas marami pang video na tulad nito. Maraming salamat po sa panonood.